Pati brand ng face mask na bistong pinepeke na rin. Yan ang nadiskubre ng otoridad na ibinebenta sa isang mall sa Maynila. Peligroso raw ang mga ito sa kalusugan dahil hindi ito nakapagbibigay ng tamang proteksyon laban sa COVID-19. Narito ang aking pagtuto. Siyam na pwesto sa mall na ito sa Divisoria sa Maynila ang target ng search warrant ng NBI Intellectual Property Division ng sumalakay ngayong hapon. Bunsod dito ng reklamo ng isang distributor ng mga face mask na gawa at imported mula sa South Korea. Ilang timbre raw ang nakuha ng kumpanya na naglipa na sa Divisoria ang mga peking bersyon ng mask nila. Sa unang pwesto pa lang, positive na. Noong una itinatanggi pa ng naabutan nagtitinda na marami silang stock pero nang halugugin, tumambad na ang kahong-kahong peking copper mask. Yung customer service representative namin received several complaints from our distributors na meron nga kumakalat ng mga fake copper mask dito sa 168 Shopping Mall. Nag-test buy tayo dito mga 2 weeks ago nung kinonfirm ng complainant na fake na itong mga copper mask na nabili dito. In-apply natin ang search warrant. Sa iba pang pwesto, kahon-kahon din ang mga nakumpiska. Alam mo fake yan? Parang alam ko naman kasi Divisoria to eh. Piki talaga, Divisoria. Pero higit sa punto na may ninanakawan at naluluging negosyo sa pamamaking ito ay ang mas mahalagang aspeto raw ng kaligtasan at kalusugan sa pagkalat ng mga peking mask. Hindi ba't kaya nga tayo nagmamask para proteksyon mula sa COVID-19? Ayon sa kinatawan ng kumpanya, hindi basta-basta ang mask nila dahil may antimicrobial treatment ito na gawa sa 2 layer, ang outer film at ang filter. Ang mga diferensya, kapag pinaghambing ang film na nagsisilbing outer layer ng mask, di hamak na manipis ang peke na gawa lang sa ordinaryong plastic. Pagdating sa mga filter, kapansin-pansin ding mas manipis ang peke. This original is consists of copper mismo. So malalaman agad natin na it's different since the look of each. As you can see, you can touch the difference. It's practically useless. So I advise to all ng ating mga mamimili, don't buy fake copper mask. Ilan pang pagkakaiba, ang sticker sa urig, naka-outline o nakahugis sa mga letra pero ang peke, hindi. Mas matigas din ang kahon ng urig kumpara sa peke at may pagkakaiba rin sa kulay ng marking sa mismong kahon. Hindi rin daw naglabas ng kulay violet ang urig tulad ng ilang nakumpiska at ang presyo, malaki ang pagkakaiba. Ang isang kahon na may rekomendadong pang 1 buwang gamit. Ang original copper mask, our SRP price is 380. Kung may magtawad, 180. Sasampahan ng reklamong paglabag sa Republic Act 8293 o Intellectual Property Code of the Philippines sa mga may-ari ng tindahan habang patuloy na tinutunto ng pinanggalingan ng mga peking bersyon ng mga mask. Pawa mga tauhan lang inabutan sa raid at iisa-isahin pa raw ang mga may-ari base sa mga business permit na nakuha sa mga tindahan nila. Yung violation ito is unfair competition. Ang kwan namin na itong copper mask, pinapagaya nila sa China tapos pinapasok na lang dito. Ivan Mayrina nakatuto